Guys, meron tayo ditong Raider 150 Fi at ayun, naka-pipe siya. So na-remap na to guys at nagpalit siya ng tambucho from Proliner parang ganun. So nagpalit siya ng tambucho at malaking pagbabago na nangyari. So mapapansin nyo, namumugak from 5,000 to 7,000 RPM. At kung makikita nyo dito sa ating meters, pag mababa ang numbers, lunod. Pagka mataas ang numbers, lean, o nasa mga 15 nga ganun, 14 to 15. Ayan o, namumutok-mutok at naglilin. So titignan natin kung nasan ang problema. Dahil nga na-remap na to at nagpalit lang siya ng pipe, ganun na yung nangyari. So ang gagawin natin, lalagyan natin ng stock ECU, stock map. Titignan natin yung pinagkaiba, kung may pagbabago ba. Tapos i-remap na natin tuluyan. Okay? So guys, ayan, stock map ang nilagay natin. Titignan natin kung anong pinagkaiba, kung may malaking pagbabago, magiging okay ba. Dito makikita natin kapag ang AFR ay nasa 11 pababa, mga ganon, malapit yun sa reach or sobra sa gas. Pagka mga nasa 14 something ganon, yun naman lean yun, medyo delikado siya sa makina. So dito check natin. Ito hindi na gano. Yung kanina malala, nagdi-18. Maabot ng almost 20 yung AFR. So dito okay sa stock map. Ngayon syempre i-tune natin siya para mawala na yun at maging okay na yung takbo at performance nito. Okay, kaya sa mga nagtatanong kung kailangan bang palitan kailangan ba i-remap pag nagpalit ng pipe, hindi naman po siya necessary. Pero kung alam natin o nararamdaman natin na parang wala sa tono, mas maganda pong mai-remap or mag-racing ECU, mai-tune yung ECU base sa setup ng motor nyo po. Okay? Para maging maayos, maging safe yung engine at mag-perform ng maayos yung mga upgrade natin. Kaya nga tayo nag-upgrade gaya ng tambucho, para sa performance. So paano natin mapapalabas yung performance ng motor natin kung hindi natin na i-tune yung ECU base sa setup ng motor? So tonohan na tayo, tara guys. So okay na tayo doon, na-tune na natin yung part na pumuputok-putok. Wala na. Okay na guys, ang epekto pala nun is sobrang lean. So nag-adjust tayo ng gas. Okay, final tuning na tayo. Doon naman tayo sa ibang part, lalo sa high RPM. All good na tayo from low to mid, tapos high RPM naman. Na to guys, nakuha natin 18.2, 18.4 maximum. And maganda naman yung graph, pero mababa lang yung resulta, diba? Pero maganda yung torque nito. At yung unang remap nito nasa 20 horsepower. So yan kasi naka open pipe. Tsaka pakiramdam ko walang takbo talaga eh. So normal naman yun na nangyayari sa mga motor, especially kung ang unang salarin lining. Yan, isa yan sa sinasabi ko rin na ipacheck nya
Dahil kung mapapansin dito sa torque palubog, dito mataas, dito mababa. So isa rin sa senyales na nakikita natin na medyo nag-sliding yung lining niya. Pero hindi naman siya totally palitin. Kung gusto niya lang makuha yung mas mataas na performance pa ng motor niya, pwede siya magpalit ng lining. Yun lang naman. Dito pakita ko sa inyo na all good na tayo. Pati pugak, wala na rin pugak. Okay. Okay na. Alright, salamat sa panonood. Yan lang yung mga ideas na mapapakita natin sa inyo. Alright.